Tayo po ay nasa 1 John chapter 5, verses 6 to 13. At ang topic po natin ay patungkol sa katiyakan. Alam po, isang katangian natin mga tao, lahat tayo gusto natin na tayo ay nakakatiyak. Na tayo ay nakakasiguro. Okay? Kapag sinabing katiyakan, ibig sabihin nito ay may kasiguruhan, maaasahan, totoo at mapapagbuwakan. Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, gusto talaga natin ng katiyakan. Halimbawa, pag ikaw ay negosyante, kahit hindi ka negosyante, kahit karaniwang tao, okay? Pag ikaw ay binigyan ng pera, gusto mo na nakatitiyak ka na yung pera ibinigay sa'yo ay totoong pera at hindi peke. Kasi alam natin nakakalungkot may mga karanasan na bumili sa tindahan, binigyan ng 1,000, sinuklian pa, tapos later on natuklasan na yung 1,000 pala ay peke. Kaya nga, napakahalaga na nakakatiyak ka, sigurado, okay? Yung isa pa na mapapansin natin, yung gusto natin ng katiyakan sa isang aspeto ng buhay natin, pagkakain tayo sa labas. Pagkakain tayo sa labas, gusto natin yung makakainan natin, malinis, hindi tayo mapapahangak, at hindi lamang tayo mabubusog, kundi alam natin na masarap yung pagkain, nakakatiyak tayo. Nalala ko, nung pumunta kami sa bandang Bicol, at kasama ko yung mga kapatid ko, nasabi agad ng kapatid ko, huwag tayong kakain sa mga turo-turo, hanap tayo ng fast food, ng Jollibee, McDo, Chowking, yung gano'n. Para makasiguro tayo, baka mamaya yung mga sa turo-turo, although hindi naman lahat, lalo sa bandang province, iniinit lang ng iniinit. Baka mamaya mag-init yung tiyan natin. Bakit nila sinabi yun? Kasi gusto nila nakakatiyak, nakakasiguro. At typical to sa atin. Gusto natin na may katiyakan tayo. Kasi ayaw natin na maloko tayo o mapaniwala tayo sa isang bagay na hindi naman pala totoo. Peke. Halimbawa, pyramid scam. Diba? Pinapaniwala ka na kapag mag-i-invest ka ng pera, kikita pa ang pera mo. Pero dahil napaniwala ka, later on, akala mo totoo, later on, peke pala. Yung in-invest mo, nawala pa. Naubos pa. Kaya, napakahalaga na gusto talaga natin na tayo ay nakatitiyak, nakakasiguro. At sa tekstong ito, na pag-aaralan natin, titingnan natin ang mga katiyakan na sigurado mapapanghawakan natin. Sigurado maaasahan natin. Hindi ito peke, hindi ito gawa-gawa lamang. Kaya nga po ang pinaka-mensahe natin ngayong umaga, na napakahalaga ang pagkakaroon ng katiyakan sa ating buhay. Na nakakasiguro tayo sa ating buhay. Napakahalaga po nun. At ang titignan natin ay yung katanungan, ano-ano ang mga katiyakan ito sa ating buhay na mapapanghawakan natin. Sigurado tayo, maaasahan ito. Okay? Ito po ang titingnan natin mula sa 1 John chapter 5 verses 6 hanggang 13. Ito po ang mga katiyakan na pinapakita sa atin. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito po ang katiyakan na ipinapahayag ni Apostle John. Pansinin niyo po sa 1 John chapter 4 verse 14. Ang sabi niya, and we have seen, ayan, nakita namin, and testify, pinatututuhanan namin, that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. At ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang bugtong na anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam niyo, pag sinabing Son of God, ang ibig sabihin po niyan, kauri ng Diyos. Kapantay ng Diyos. Yung pong ibig sabihin ng Son of God. Halimbawa, yung aking anak, siya po ay kauri ko, kapantay ko. Hindi mas mababang tao yung aking anak. Siya ay kapantay ko at kauri ko. Ganun din ang concept. Pag sinabi
na Son of God, ang ibig sabihin niyan, kauri ng Diyos, kapantay ng Diyos. At pinapahayag din na siya ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Sa 1 John chapter 5, verses 6 to 8, ipinapakita sa atin dyan ang mga pruweba, ang mga ebidensya na si Jesucristo ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Mapapansin po natin sa tekstong yan, alam niyo kung sino mismo ang nagpapatotoo? Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo, ang nagsasabi na si Jesucristo ang kanyang bugtong na anak at ang sinugo niya bilang tagapagligtas ng sanlibutan. At wala ng iba pa. Siguro niisip nyo, bakit mahalaga to? Bakit pinag-uusapan to? Bakit mahalaga na nakakatiyak tayo? Nakakasiguro tayo? Okay? Alam niyo po, napakahalaga po ito dahil gusto natin na makasiguro na tama ba na kay Jesucristo natin ilalagak ang ating buhay? Tama ba na kay Jesucristo natin ilalagak ang ating pagtitiwala? Na siya ang magkakaroon ng authority, masusunod sa ating buhay. Tama ba? Ano ang basihan? Napakahalaga po nito. Bakit? Bakit hindi kay Muhammad ng Islam? Diba? Bakit kay Jesus? Bakit hindi kay Muhammad ng Islam? Ang maraming mga Muslim, devoted talaga sila. Handa silang mamatay para kay Muhammad. Bakit? Bakit hindi kay Muhammad? Bakit kay Kristo? Dapat ilalagak ang pagtitiwala at siya ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Bakit? Bakit hindi kay Buddha? Alam niyo yung mga monk, seryoso talaga sila. Nakakita na kayo ng monk? Yung makikinis ang ulo. Baka yung katabi mo, hindi po monk yan. Pilipino po yan, hindi yan monk. Yung mga monk, may mga talaga nagpapakinis siya. Tapos may mga self-discipline sila. May mga disiplina sila sa kanilang sarili. Bakit hindi kay Buddha? Ang ilalagak mo ang paglalagak ng iyong pagtitiwala. Diba? Tatanungin niyo na ba yun? Isa pa. Bakit hindi sa Hinduism? Alam niyo, yung mga Hindus, naniniwala sila sa reincarnation na depende sa ginawa mong mabuti, babalik ka sa lupang to sa ibang antas. Pag gumawa ka na mabuti, next time around, hindi ka na worker, ikaw ay supervisor na, ikaw ay prinsipe, ganon. Pero pag masama ang ginawa mo, ang lalabas sa'yo, next time around, ikaw ay magiging ipis. Ikaw ay magiging daga. At kaya baka. To be honest, sa India, ang mga daga at ang baka hindi pinapatay. Bakit? Kasi paniwala nila, ancestor nila yun. Bakit hindi kay Mary? Ilahanak ang pagtitiwala. Bakit hindi kay sa mga saints? Ilahanak ang pagtitiwala. Napansin niyo ba yun? Bakit hindi kay Jose Rizal? Alam niyo, kung pagpunta kayo niya sa Laguna, may mga Rizalista kaya. Meron pa yung mga... Nalala ko nung ako ay nag-a-apply para sa lisensya sa kasal, ako po ay nakasama po doon sa conference na yon ay mga Rizalista. Sabi ko sa iyo, talagang naka-full talaga sila. Mag-rope. At nag-a-apply sila sa government para bigyan sila ng lisensya ng magkasal sa kanilang mga miyembro. Tanong, bakit hindi kay Jose Rizal ilalagak mo yung pagtitiwala? Bakit hindi sa kanya? May mga tao na kay Jose Rizal hindi ilalagak ang pagtitiwala. Bakit kay Jesucristo? Naisip niyo na ba yan? Alam niyo po, marahil sinasabi ng marahil sasabihin ng iba. Kasi dahil, basta kaya gano'n. Kasi yun na ang nakalista namin. Kung ikaw ay Muslim, nakalista mo Muslim, Muslim ka. Pag ikaw ay Buddhist, pag nakalista mo yan, Buddhist ka. Kasi yun yung binana namin sa aming mga magulang. Kaya yun ang paniniwala namin. Sabi nga, kung saan tayo sinilang, doon ka na lang mamamatay. Pero, sapat ba yan?
Yan ba ang tamang paraan para paglagaman mo ng iyong paniniwala, ng iyong buhay? Sapat ba yan? Ibig kong sabihin, pag ikaw ay nagising na nakalis na mo, magnanakaw ang nanay mo, mamatay ka na rin magnanakaw? Dahil yun na ang basihan, paglalagakan mo ng iyong buhay. Obvious. Kailangan natin ng mas solido, mas matibay na ebidensya. Kasi kung paglalagakan ko ang aking, ilalaga ko ang aking buhay, ilalaga ko ang aking pagtitiwala, hindi pwede nakabis na lang. Hindi pwedeng minana ko lang sa aking magulang. Kailangan natin ng solido ebidensya. Bakit ko ilalagang ang buhay ko? Bakit siya ang papayagan ko na magkaroon ng authority sa buhay ko? Bakit kay Jesucristo? Okay? Ito yung sinasagot ng teksto na pinag-aaralan natin ngayon. Kaya nga, sa tekstong ito, ipinapakita sa atin ang mga pruweba, ang mga matitibay na ebidensya na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Kailangan natin, pinapakita sa atin ang solido, ang matibay na ebidensya. Ipinapakita sa atin ang mga ebidensya ito para makatiyak tayo, kaya nga, karapat dapat siya na paglagaan ng ating pagtitiwala, paglagaan ng ating buhay, at sumunod kay Jesucristo. Pag nakita natin ang mga ebidensyang yan. At ito po ang titingnan natin. Babalikan natin na naman ang tanong. Ano-ano ang mga pruweba na ipinapakita sa mga talata na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga, siya ang karapat-dapat paglagakan ng pagtitiwala at ng pagsunod sa ating buhay. Isa-isahin po natin. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5, verses 6 to 7, this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. Verse 7. Ano sabi sa verse 7? For there are three that testify. Tatlo ang nagpapatotoo. Solid evidence. The Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. Ito po yung titingnan natin. Sabi diyan, tatlo ang ebidensya na nagpapatotoo na si Jesus ay ang anak ng Diyos at siya ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Isa-isahin po natin. Ang sabi diyan, ang tubig. Ito ang unang pruweba, ebidensya. Ang tubig. Ano ba tinutukoy dito? Tumutukoy po ito sa bautismo ng Panginoong Jesus. Ito po ang simula ng kanyang tinatawag na public ministry. Dito pinahayag ng Ama kung sino ang Panginoong Jesus. Pansinin niyo po, sa Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Ang sabi po rito, as soon as Jesus was baptized, He went out of the water. At that moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. Sabi sa verse 17, and a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. Now, pansinin niyo po, especially doon sa verse 17, ang sabi po dyan, nagsalita mismo ang Diyos Ama. Kung binautis mo si Jesus Christ, at pagkatapos pag-ahon niya, bumaba ang banal na Espiritu sa anyong kalapati at dumako sa Kanya, at nagsalita ang isang tinig. Tinig ng Diyos Ama. At ang sabi ganon, ito ang aking anak. Lubos kong minamahal at lubos kong kinalulugdan. So, ang Diyos mismo ang nagsalita. Kaya nga, dito ipinahayag ng Ama kung sino ang Panginoong Jesus. Siya ang anak ng Diyos na lubos niya kinalulugdan. Ito ang unang pruweba
Pangalawang pruweba ng pagiging anak ng Diyos si Jesus Christ, ibig sabihin kapatay, kauri ng Diyos, at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Pangalawang pruweba, di lamang tubig, pangalawa, ang dugo. Tumutukoy po ito doon sa kamatayan ng Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, karaniwan po ito during Roman times. Kasi ang pagpako sa krus, ito po ay death penalty. So, ibig sabihin, napakarami, libo-libong tao ang pinatay doon sa krus, pinako sa krus. At kasama doon si Jesus Christ. Pero ano pagkakaiba? Bakit? Ito ay isang ebidensya. Ito ay isang pruweba. Ang dahilan, dahil sa kanyang kamatayan, maraming nangyari na kakaiba at hindi karaniwan. Pansinin niyo po sa Matthew 27, verse 50 to 51. Ang sabi diyan, "And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit." Tapos ang sabi sa verse 51, "At that moment, the curtain of the temple was torn into from top to bottom, the earth shook and the rocks split." So, ano nangyari dyan? Nung namatay si Jesus Christ, ang sabi dyan, yung kurtina doon sa templo, doon sa naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal at napakakapal niya mula sa taas, nahati pababa at nagkaroon ng malakas na lindol. Nabiyak ang mga bato. Okay? At hindi lang yun. Sabi sa verse 52, the tombs broke open and the bodies of many holy people who died were raised to life. Yung mga namamatay na tao ng Diyos, sila ay muling nabuhay. Pagdating sa verse 54, ito ang sinasabi, "When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, 'Surely He was the Son of God.'" Alam nyo, sino ba itong mga centurion na to? Sino ba itong mga Roman soldiers na to? Ang mga taong ito, hindi sila mananampalataya kay Jesus. Sa katunayan, ang mga Roman soldiers na ito, isa sila sa mga nag-aalinura kay Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Sila marahil yung nagpako mismo, binaon yung pako sa kamay ni Jesus Christ at sa paa ni Jesus Christ. Marahil sila rin yung kasama sa nagsugal. Pinagsugalan nila yung damit ni Jesus Christ. At kasama sila doon sa nag-iinsulto kay Jesus Christ. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Patunayan mo talaga. Marahil kasama sila doon. Pero, nung makita nila yung mga pangyayari, sila mismo, they were convinced. At ang sabi nila, "Surely, this was the Son of God." Alam nyo, marahil habang andun yung mga Roman soldiers, marahil narinig nila yung sinasabi ni Jesus Christ. Alam nyo, yung mga Roman soldiers na to, mga berdugo to eh. Mga sanay itong pumatay ng tao. At dahil sanay sila na nakakakita ng taong naghihirap dun sa krus, karaniwan ang lumalabas sa bibig ng mga tao na pinapako sa krus, panunumpa. Marahil sinusumpa sila. Pero marahil hindi kakaiba kay Jesus Christ. Ano ang lumabas sa bibig ni Jesus Christ? Na marahil narinig ng mga sundalo nito. Ano sabi ni Jesus Christ? "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Marahil narinig ng mga Roman soldiers. Marahil kasama sa narinig ng mga Roman soldiers ay yung sinabi ng isang kriminal at ang tugon ni Jesus doon sa kriminal na yun. At sabi ng kriminal, "Jesus, alalahanin mo ko pagdating sa iyong kaharian, pag nag-ahari ka na." Ano sabi ni Jesus Christ? "Ngayon din,
isasama kita sa paraiso. Marahil kasama to doon sa narinig, nakita ng mga Roman soldiers na nagbabantay kay Jesus. Yung mga berdugong yun, na mga patitigas ang puso, mga maumatay tao, nung marinig nila, sabi nila, surely this was the Son of God. May nangyari sa puso nila. May nakita sila na kakaiba. Pangalawang pruweba, ang dugo, ang matayan ng Jesus Christ. Pangatlong pruweba, ang banal na Espiritu. Pangatlong pruweba, si Jesus Christ na nagpapatotoo na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos at siya ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang banal na Espiritu ay nagpapatotoo patungkol kay Jesus at ang kanyang pagpapatotoo ay katotohanan. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Ano sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 6? And it is the Spirit who testifies because the Spirit is the truth. Alam niyo po, si John the Baptist, hindi niya po kilala kung sino ang anak ng Diyos, kung sino ang tagapagligtas. Sa umpisa, hindi niya kilala. By the way, siguro nabasa niyo, John the Baptist. Huwag niyo iisipin, si John pala, ang reliyon nito, Baptist. Kaya John the Baptist. Hindi po totoo yun, ha? Hindi po evangelical din si John the Baptist, ano? Pag sinabing Baptist, kaya pala siya tinawag na Baptist, umaatin sa Baptist, ay hindi po. Pag sinabing John the Baptist, ibig sabihin, ang tungkulin niya, ginagawa niya, nagbabautismo. Parang katulad niya ni Simon ang manging isda. Ayan. Kasi wala naman silang apelido eh. Jesus Kristo ang tagapagligtas. Yun yung ibig sabihin ng Kristo. More of sa identity sa ginagawa mo. Kaya nga, John the Baptist, hindi niya kilala kung sino talaga ang anak ng Diyos at sino ang tanging tagapagligtas sa sanlibutan. Siya mismo. Pero paano niya natiyak? Paano niya natiyak na si Jesus nga iyon? Paano siya nakasiguro? Alam niyo po, masinin niyo po sa John chapter 1, verse 32 to 34. Sabi niya, then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. At ito pa ang sabi sa verse 33. Ang sabi po rito, sabi po sa talata, I would not have known him except the one who sent me to baptize with water told me. Ito na. The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. Tapos ano ang kanyang sinabi sa verse 34? I have seen and testified that this is the Son. Kilala kung sino ang anak ng Diyos at sino ang tagapagligtas. Pero anong sabi ng tinig, ang Diyos Ama? Ang ipinahayag ng Diyos Ama sa Kanya, yung makikita mo na ang Holy Spirit ay bumababa sa anyong kalapati at dumako sa Kanya, siya ang magbabautismo ng banal na Espiritu. At kung makita niya si Jesus, at ang sabi niya, I have seen, nakita ko, at nagpapatotoo ako. This is the Son of God. Ito ang anak ng Diyos. Kapantay, kauri ng Diyos. At pagtitingin niyo pa sa mga susunod na talata, alam mo, kinabukasan nakita, kasama ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, at dumaan si Jesus. At ang sabi niya agad sa kanyang mga alagad, tingnan niyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si John the Baptist. Bakit niya nakilala? Dahil sa Holy Spirit. So, dito po mapapansin natin, si John the Baptist ay nakatiyak na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Bakit?
dahil sa banal na Espiritu. Ito po ang mga pruweba, ang mga ebidensya, solidong ebidensya na pinagkakaloob ng Diyos Ama para patutuhanan na si Jesucristo, siya ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. At wala nang iba pa. 1 John chapter 5, verse 9. Anong paalala sa atin? We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which He has given about His Son. Ang sabi nga dyan, yung mga tao nga, patotoo ng tao, pinapaniwalaan natin, bilib na bilib agad tayo. Hindi dapat lalo tayong bilib na bilib. Lalo natin higit na paniwalaan, yung patotoo mismo ng Diyos tungkol sa Jesucristo, tungkol sa Kanyang anak. Lalo na. At ang sabi nga nito, sa 1 John chapter 5, verse 10, if anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Ibig sabihin, pag nagtiwala ang isang tao doon sa butong na anak ng Diyos kay Jesus, siya mismo, malalaman niya sa patnubay ng Holy Spirit na siya nga ang anak ng Diyos at siya nga ang tanging tagapagligtas. Pero, ito naman ang babala sa atin. Pag hindi natin pinaniniwalaan ang patotoo ng Diyos patungkol kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan, alam nyo, pag hindi natin pinapaniwalaan yan, sinasabi natin, sinungaling ang Diyos. Ito po, pansinin niyo po sa 1 John chapter 5, verse 10. Nasabi niya, anyone who does not believe God has made him out to be a liar because he has not believed in the testimony God has given about His Son. Kaya nga, ipinapakita sa atin dito, no? Pinapakita sa atin na talagang siya ay, ito yung pruweba. Pag sinasabi natin, hindi ako naniniwala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Sinabi ng Diyos na si Jesus Christ, ang anak niya, at ang tanging tagapagligtas. Tapos sasabihin ng isang tao, hindi, tao lang siya, hindi, anghel lang siya, hindi, propeta lang siya, ay hindi, maliit lang siyang Diyos. Aba, ginagawa natin, sinasabi natin sa Diyos, hindi totoo ang sinasabi mo, ang patotoo mo. Ginagawa natin, sinasabi natin sa Diyos, indirectly, sinungaling ang Diyos. Kasi yun ang patotoo mismo ng Diyos patungkol kay Jesus Christ. Kaya nga, pinapakita lang sa atin dito, pinapatotohanan sa atin ng Ama na si Jesucristo ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas at wala ng iba. Ibig sabihin niya, dapat siya na pagtiwalaan. Ilagang ang buhay kay Jesus na siya ang dapat masunod sa ating buhay. Siya lamang. Kaya nga, dito rin papasok ang ikalawang katiyakan. Yung ikalawang katiyakan naman ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Unang katiyakan, si Jesucristo ang anak ng Diyos at siya ang tanging tagapagligtas. Hindi po maraming tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. At pangalawang katiyakan, buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po sa verses 11 to 13. Ang sabi niya, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Sa verse 13, sabi po rito sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Alam niyo po mga kapatid, ito ang katiyakan. Kapag tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa ating puso, sa pamamagitan ng pananampalataya, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ito ang sigurado, ito ang nakakatiyak. Tiyak na nararanasan, buhay na walang hanggan. Siguro ang tanong natin, Pastor, ano ba yung buhay na walang hanggan na yan? Alam niyo po, maintindihan natin kung ano ang buhay na walang hanggan kapag maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan.
Tingnan muna natin yung kamatayan para lalo maging kumpleto sa ating kaisipan ang buhay na wala hanggan. Kapag sinabing kamatayan, ang ibig sabihin na po nito, pagkahiwalay o separation. Pagkahiwalay o paghihiwalay. May tatlong uri po ng kamatayan. Ang unang uri ng kamatayan o pagkahiwalay o separation ay tinatawag na physical na kamatayan. Pag sinabing physical na kamatayan, ito po yung pagkahiwalay ng katawan sa kaluluwa o sa espiritu. Noong mga nakarang araw, meron po akong dalawang pinuntahan na pamilya na namatayan. Siyempre, kung pumunta ka doon, titingnan mo yung kabao, titingnan mo yung labi. Mapapansin mo talaga, katawan lupa na lang yun. Wala nang espiritu. Patay na. Sabi nga sa James, chapter 2, verse 26a, as the body without the spirit is dead. So pag ang katawan, wala nang espiritu, patay na yan. Ito po ang sinasabi. Ito ang unang uri ng kamatayan. Physical na kamatayan. Pangalawa, na uri ng pagkahiwalay, ito naman po yung spiritual na kamatayan. Ito po yung pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 1? As for you, you were dead in your transgressions and sins. Obvious, ang tinutukoy dyan ni Apostle Paul ay spiritual na kamatayan. Kasi buhay mo yung kausap niya eh. Diba? Sabi dyan, kayo dati ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya rito, buhay pa yung kausap niya, pero spiritual death. Spiritual na kamatayan. Romans 5:12, paano ba nangyari ito? Sabi diyan, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and this way death came to all men because of sin. Natatandaan nyo kay Adan at kay Eva, nung sinuway ng unang tao ang utos ng Diyos, mapapansin natin, ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Sinuway nila. Nung kinain ng unang tao, yung pinagbabawal na bunga, hindi maganda sila tumumba. Di ba? Hindi sila tumumba. Nahiya pa nga sila eh. Nagtahi pa nga ng damit nila mula sa mga dahon eh. So, hindi sila namatay physically. Pero that time, spiritually, namatay na ang tao. Bakit? Anong pruweba? Nung dumating ang tao, ang Diyos, doon sa Garden of Eden, narinig nila ang pagdating ng Diyos, anong ginawa ng tao? Nagtago. Natakot sila, lumayo sila sa Diyos. Doon makikita, spiritually dead ang tao dahil sa kasalanan. Hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa ng mga tao. Lumalayo sa Diyos. Natatakot lumapit sa Diyos. Okay? Dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo buhay pa sa pisikal. Lahat tayo buhay pa sa pisikal. Pero sa natural na kalagayan ng tao, ang tao ay patay spiritual dahil sa kasalanan. Lahat tayo ay buhay pa sa pisikal. Kahit yung katabi mo, buhay yan, kahit nakapitit na yan, buhay pa rin yan. Buhay pa rin yan. Sundutin mo gano'n. Pag dumilan, ay buhay pa, buhay pa. Pero sa natural na kalagayan natin mga tao, dahil sa kasalanan, nararanasan natin yung spiritual na kamatayan. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Ito ngayon, kapag ang tao ay inabutan ng physical na kamatayan, na ang kanyang spiritual na kalagayan ay patay, dito papasok ang ikatlong uri ng kamatayan. Ulitin ko, kapag ang isang tao ay inabutan ng physical na kamatayan, na ang kanyang spiritual na kalagayan ay hiwalay sa Diyos, spiritual na kamatayan, dahil sa kasalanan, mararanasan niya yung pangatlong uri ng kamatayan. Ito yung tinatawag na, ulit-ulit, ayan, walang hanggang kamatayan. Ayan. Ito na. Ano ibig sabihin ng walang hanggang kamatayan? Ang ibig sabihin po niyan,
ito ay tumutukoy sa permanenteng kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Kaya kung walang hanggan, ibig sabihin, it's permanent na. Yung physical na kamatayan, yung spiritual na kamatayan, hindi pa siya permanent. May pag-asa pa. Pero pag inabutan na ng physical na kamatayan na nasa spiritual na kamatayan, papasok na to, walang hanggang kamatayan. This time, permanent na. Permanent na ang paghihiwalay, wala nang katapusan ang pagkahiwalay sa Diyos. At dito rin papasok, ang walang hanggang kamatayan ito ay tumutukoy sa walang hanggang pagkahiwalay, sa mabuting presensya ng Diyos at sa walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. Dito na papasok yung tinatawag na impyerno. Alam niyo po, dahil naririnig niyo yung salitang walang hanggang kamatayan, wala pong purgatorio. Walang purgatorio. Sa katunayan, yung doktrina ng purgatorio, binabangga ng katuroan mismo ni Jesus Christ. Sa Luke chapter 16, meron siyang ikinuwento, yung dating mayaman at si Lazaro. At pareho silang namatay. Yung dating mayaman na punta sa Hades, sa lugar ng mga patay, nagdurusa at tinatawag din na impyerno. At isa naman ay pumunta kay Abraham's bosom, doon sa langit. At inaaliw si Lazaro, samantala yung sa nagdurusa. At ang sabi ganun, nung dating mayaman, kung pwede nga lang po, papuntayin si Lazaro dito, na isaw-saw yung tubig, yung kandaliri niya sa tubig, at itutut sa akin nila, hirap na hirap ako. Ano sabi ni Abraham? Hindi pwede. Kasi nandyan, pwede pumalit. Pinagod, pwede pumalit. Permanent. Permanent. Kaya nga, merong walang hanggang kamatayan. Kasi it's a permanent thing. Alam mo kung ang nasa lang ang pag-asa ng tao, habang buhay pa siya. Habang buhay pa siya. Kasi kapag siya ay inabutan ng physical na kamatayan, na andun ang pagkahiwalay sa Diyos, spiritual na kamatayan, magiging permanent na ulit ang pagkakahiwalay. Pagkakahiwalay. Nalala ko kahapon, with funeral service ako, inaasahan nila, pag-pray yung patay. Sabi ko, pinaliwanag ko sa kanila. Alam niyo po, andito po ako hindi para sa patay. Nandito po ako para sa buhay. Kasi kailangan marinig po ang mabuting balita ng buhay. Kasi yung patay, tapos na yun. Pag inabutan na ang kamatayan, tapos na. It's either walang hanggang kamatayan o walang hanggang buhay. Kaya na, alam niyo mga kapatid, this is a serious thing. Kasi minsan, ay hindi ba rin, pag namatay naman ako, pagdadasal ng amin mo po. May pag-asa pa ako makakatay ako. Pwede mo pang gawin, gusto kong gawin habang buhay ako. That is wrong. Kasi ang buhay mo, sabi nakatakda sa isang tao, mamatay minsan, at pagkatapos ay pagbubuo. So, ibig sabihin, pag ikaw ay inabutan ng physical na kamatayan, pagkatapos ng permanent na. Permanent na. Kaya na, pansinin niyo po sa Revelations 21 verse 8. Anong sabi dyan? But the cowardly, the unbelieving, ayaw maniwala. The vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, and all liars, ang mga nagsisinungaling, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. This is the second death. Alam niyo mga kapatid, may nagtanong sa akin, Pastor, totoo ba na ang apoy doon sa impyerno ay talagang napakainit, sulfur, ang ginamit pa, alam mo, sulfur pa. Literal ba yan? O figure of speech? Tapos, sabi pa, ang uod doon sa apoy, sa impyerno, hindi namamatay. Imagine mo. At ang concept niyan, pasintabi ako, maalala na pag kumakain ka eh. Di ba kasi sa templo, nag-aanandog sila ng mga hayop.
So yung mga hindi na kailangan, sabi, pupunta tayo sa sewage, yung mga ilang bahagi. Eh siyempre, doon kinakain ng mga ubod. Yun ang picture. So isang lugar, andun maraming ubod. Adiring, di ba? Na kinakain. Ang tanong, at sabi ang ubod doon, hindi namamatay. Ang tanong, totoo, ano yan? Literal o figure of speech? Gusto ko agad sabihin, kung yan ay literal o figure of speech, literal o figure of speech man, isang sigurado, at hindi ang pag-uusap. Yun ang pinipicture doon. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, magngangalit ang ibig. Magngangalit ang ibig. Sobrang faith. Kaya pag titingnan po natin, binanggit yan ang pupunta. Sigurado. Wow! Kaya babalik tayo doon sa buhay na wala hanggan. What is eternal life? What is eternal life? Kapag sinabing buhay na wala hanggan, simple lang ito. Kabaliktaran ito ng kamatayan. Ibig sabihin, kung ang kamatayan ay pagkahiwalay, ang buhay naman ay pagsasama o maayos na kaugnayan. Yan ang ibig sabihin ng buhay. Kasi pag buhay ka, maayos ang kaugnayan ng mga katawan mo, bahagi ng katawan mo sa isa't isa. At pati ang katawan mo at ang espiritu, okay pa. Diba? Kapag sinabing buhay na walang hanggan, ito na. Ang ibig sabihin niyan, permanent na o walang katapusan ng pagsasama sa Ama o maayos na kaugnayan sa Diyos. At ito po, katiyakan. Mararanasan lang natin ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon Jesus. Na siya ang anak ng Diyos, siya ang tanging tagapagligtas, at siya ang Panginoon. Dapat na sumunod sa buhay natin. 1 John chapter 5, verse 13. Ano ang sabi nito? Pansinin niyo yung highlight, ha? Sabi diyan, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Believe in the name of the Son of God, you have eternal life. Kaya nga po, dahil kay Kristo, hindi natin mararanasan ang spiritual na kamatayan. May maayos na kaugnayan sa Diyos. Basahin po sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 5. Ano sabi niyan? But because of this great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Binuhay tayo. Okay? Ibig sabihin, patay tayo sa spiritual na kalagayan, pero nung tayo ay nagpasakop kay Jesus, si Jesus ang naging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yung spiritual na kamatayan natin, binago, ginawang buhay. Dahil kay Kristo, maayos na ang kaugnayan natin sa Diyos. Hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa ginawa ko, dahil sa ginawa ni Jesus Christ. At kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Isipin mo dati, spiritual na kamatayan, hiwalay. This time, buhay na. Maayos na ang kaugnayan sa Diyos. Pwede na natin tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Tinutuloy na tayong anak dahil kay Jesus Christ. Pansinin mo sa John chapter 1, verse 12 to 13. Yet to all who receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent nor of human decision or husband's will, but born of God. Alam niyo po, dahil dito, kapag inabunan tayo ng physical na kamatayan, dahil kay Kristo, makakapiling natin ang Diyos habang buhay. Ito po yun. Makakapiling natin ang Diyos sa langit dahil sumampalataya tayo ng Jesus. Inilanggap natin ang buhay natin sa Kanya. Siya ang naging tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Hindi na natin mararanasan ang walang hanggang kamatayan, bagkus buhay na wala hanggan.
Alam niyo po, hindi lamang yan. Kaya na, di ba, may physical na kamatayan, tsaka spiritual na kamatayan. Sabi ko nga sa inyo, temporary lang itong dalawang to eh. Kasi pag sumampalataya ka kay Jesus, kasama sa buhay na wala hanggan, bibigyan ka ng bagong katawan na hindi na namamatay. Okay? Ano sabi sa 1 Corinthians 15:42? Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Ito po ang ibig sabihin ng buhay na wala hanggan. Kapatid, saan ang pagtatapos? Merong dalawa na nakakitiyak tayo. 100% sure. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Siya ang tanging tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya tanong ako sa iyo, tinanggap mo na ba si Jesus sa puso? Hindi lang sa puso kasi maraming sa puso. Sa puso. Ibig sabihin, sinabi mo, Lord, sa iyo ko susunod. Ikaw ang may magkaroon ng authority sa buhay mo. Ikaw na po ang magpatakbo ng buhay mo. Have you decided that? Pag hindi mo pa ginagawa, kapatid, make it sure. Kahit na sa kinaroroonan mo, mag-pray ka, Lord, kailangan kita. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang tanging tagapagligtas. Nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw po ang masunod sa buhay mo. Mula ngayon, ikaw na po ang susundin ko. Make it your prayer, kapatid. Huwag mo na antayan na abutan ka ng physical na kamatayan na hindi mo nagagawa ang decision na yan. Huwag mo kantayin. Kasi pag inabutan ka ng physical na kamatayan, it's too late. It's too late. At ituloy pa, meron tayong buhay na wala hanggan. Kung ginawa mo na ang decision na yan, kapatid, ito yung nag-challenge sa iyo. Magpatotoo tayo sa iba. Alam mo sa totoo lang, kaya ako kayo ni-encourage na mag-invite, ni-encourage ko kayo mag-share ng gospel, hindi lang para dumami tayo. Hindi yan lang. It's about life and death ang issue dito. Pag ang mga taong yan, inabutan ng physical na kamatayan na walang pagkakilala kay Jesus, ano mangyayari? Mararanasan nila yung tatlong uri ng kamatayan. Wala nang pag-asa. It's too late. Yung mahal mo sa buhay. Eh, di ba so, mabait naman. Eh, yun na, kahit pa. Hindi na usapan. Ang tanong, sino si Jesus sa buhay niya? Binahagi mo na ba? Kung hindi pa nagagawa, kapatid, life and death issue yan. Kung biro-biruin yan, yung mga katrabaho mo. Diba? Mga ka-eskwela mo. The reason kung bakit natin sinasabi to, kasi hindi ito padamihan lang. Hindi, it's between life and death issue. Kasi ang mga taong yan, pag inabutan ng physical na kamatayan, nung wala si Kristo sa puso nila, permanent na. Wala hanggang kamatayan. Kaya kapatid, kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, praise God, pero isa kang pupuli. Share mo sa iba. Share mo sa iba. Huwag kang mahiya. Pag na-share mo sa iba, tinanggihan ka, sila na ang may problema. Sila ang may problema, hindi ikaw. Pero nakakalungkot, napahamak sila kasi hindi ka nag-share. Hindi ka nagbahagi. Okay? Kaya sigurado ito, katiyakan, ang dalawang katiyakan, panghawakan natin. At mamuhay tayo ayon sa katotohanan. Let us pray. Lord, thank you very much sa oras na ito. Salamat po dahil meron kaming katiyakan. Meron kaming kasiguruhan. Meron kaming makakasahan. Ang Panginoon Jesus ay ang anak ng Diyos at ang tanging tagapagligtas sa sanlibutan. Wala nang iba. Kaya nga po, karapat-dapat ilalap namin ang buhay namin sa Kanya. Siya ang masunod at pagtitiwalaan namin. Panginoon, salamat po sa buhay na wala hanggan. Tatliyakan ng kaligtasan. Maraming salamat po.
Anytime, dahil si Kristo ay nasa puso namin. Pag kami aabutan ng kamatayan, hindi namin alam kung kailan. Makatitiyak kami sa langit ng pupuntahan. Dahil sa Panginoon Jesus. Ang dalangin po, Panginoon, ang sino man na narito na hindi pa nakakitiyak tungkol sa buhay na wala hanggan. Kaibigan, hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na naririnig mo to. Ito ay plano ng Diyos. Dinala ka ng Diyos dito para marinig mo ang napakahalagang mensahe nito. Mensahe ng katiyakan. Kaibigan, gumawa ka ng desisyon. Kung hindi ka pa sigurado na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kaibigan, manalangin ka. Gumawa ka ng desisyon at sundan mo ang panalangin mo. Gawin mo personal na panalangin mo. Ang panalangin. Sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. At dahil sa aking kasalanan, ako ay huwalay sa iyo. Panginoong Jesus, nagtitiwala ako na ikaw ang bugtong na anak ng Diyos, ang tanging tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas ko at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil sumampalataya ako sa salamat. Ama namin nasa langit, narinig po ang mga dalangin na yun. Ngayon din, bigyan po sila ng katiyakan. Sila ay may buhay na walang hanggan. Pangako mo dito. At tulungan mo kami ng mga sumampalataya na maging masigasig, na mag-share ng gospel, ibahagi ang mabuting balita na it's about life and death. Maraming salamat po sa kaligtasan ng pinagkaloob sa akin. Sa iyo po ang pagpapalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.